Hi, good morning. So, today is yung last day na nga namin. After 2 hours, mag-check out na kami. And then, yun nga, si Sarah, tsaka yung sister-in-law ko, bumili kanina ng bread dito sa... Oh, Petit Paris. How about Sky? Sky, did you enjoy your vacation? I was going to vacation. Yeah, look at your face. It's so dirty. I eat chocolate. That's for you. Bye, parents. Ikaw, ano masasabi mo dyan sa... Lambot, masarap. Ba't iba yan? Anong flavor yan? Wala, croissant. Croissant din. Pero ito, ano to? Raisin bread na croissant? Siguro, Lagyan natin ng cream cheese saka yung salmon. Ayan, checking out. Yeah, so nakapag-check out na kami. So ang binayaran namin for 4 days, 3 nights is 571.17. So right now, dito na nga kami sa bahay, no? Yesterday kami umuwi dito sa Mississauga pero hindi na ako nakagawa ng video doon sa last day namin sa Montreal kasi wala naman masyadong nangyari. Siguro nagstay lang kami sa hotel until 10 a.m. and then nag-check out nga. And after that, kumain lang sandali and then dumiretso na nga kami pa uwi. Kasi yun nga, 6 hours drive and gusto ko sana makauwi dito bago maggabi kasi syempre mahirap mga bumiyahe kapag madilim pa. So today is September 2, holiday dito sa Canada. So wala kaming pasok ni Jamie. So talagang inalat namin tong araw na to para mag-general cleaning nga dito sa bahay. Yun nga, first day pa lang namin dito. Syempre, problema uli dahil nagkakaproblema kami dito sa current na landlord ko. Kasi last month na nga namin dito, until end of September na lang kami. Every time na nagbabayad kami, every first day of the month. So yesterday was September 1. So sinisingil nga niya kami ng isang buwan renta uli. Pero sabi ko, fully paid na kami kasi gagamitin ko nga yung last month ko as payment nga ito for the month of September. Pero ang gusto niya kasi mangyari, yung last month namin, hindi namin pwedeng gamitin, hahawakan niya ata yon as security deposit. Kanina nga dun sa usapan nga namin, via text message lang naman. So yun nga, pinapaalis niya kami ngayong araw din daw. And sabi ko, sige, pwede naman kami umalis, pero ibalik mo sa akin yung isang buwang renta ko. More or less, medyo nakahanap na nga kami ng lilipatan namin. It's just a matter of isasubmit na lang ni Jamie tomorrow yung dalawang pay stubs niya. And after that, I think pwede na kami lumipat anytime. Kasi yun nga, kinausap nga niya yung broker namin na kung pwedeng mas maaga yung paglipat namin doon. Kasi syempre, like yung mga experience ko before, yung mga landlords din, meron niyang binabayaran na mortgage. So yung priority nila is yung makakalipat na doon sa property nila para syempre mag-start na yung renta. So as of today, yun nga, naglinis nga kami pero majority si Jamie. Ayan, kung mapansin nyo, nilinis niya yung microwave. Ayun, and then kanina nilinis na rin namin yung CR kasi hindi ko rin maintindihan kung bakit parang gustong-gusto ng landlord namin na humingi pa ng isang buwang renta. Dahil yun nga, sabi ko nga sa inyo na pumapasok nga sila dito sa bahay namin from time to time and nakikita naman nila na wala kaming damage dito. So yun, papakita ko sa inyo yung kwarto namin and saka yung washroom namin. Kasi before ayoko nga siya ipakita dahil syempre privacy din. Pero ngayon, so hindi ko alam po, until today na lang kami dito. So yun, papakita ko sa inyo kung ano itsura ng kwarto namin at saka ng washroom. So ito yung pagpasok. Kung makita nyo rito, yun, meron lang kaming kama na queen size bed. And then, eto na, may TV na. Tapos eto yung patungan na binigay sa akin ni Mike, yung physiotherapist ko before. And then, yun nga, dito ko lang nilalagay yung yung susi ng kotse, tsaka yung mga other na valuables ko. And then before, plano ko talaga maglagay dito ng isang single bed. Pero hindi na nga natuloy kasi nung February pa lang, February or March, nung time na nanakaw nga yung sasakyan ko, medyo parang feeling ko ayoko na talaga magstay dito. Pero si Jamie lang yung may gusto dito dahil yun nga, malapit siya sa trabaho niya. And then eto, meron lang drawer na maliit. Actually, hindi namin binili yan. Iniwan lang yan nung dating nakatira dito. So, ginamit na rin namin para hindi na kami bibili. And then, eto, dito ko nilalagay yung weighing scale. Tapos, eto, bumili na rin kami ng pabango dito sa kwarto. Kasi minsan,
andito kasi itong vent, yung aircon tsaka yung heat dyan. Pero minsan kasi may ibang amoy kapag nagluluto ata sa taas. And then yun nga yung charger. And then ito yung washroom. So ito nga, andito nga kasi yung circuit breaker. So every time na merong natitrip or pag nawawalan sila ng kuryente sa taas, kailangan i-access to. So bumababa sila dito from time to time. And then ito yung shower, medyo kakaiba lang siya dahil sa gitna, and yun nga, kita all over. Then ito yung sink. And then ito nga lang yung kaisa-isa naming closet storage. So andyan lahat. Ito yung balikbayan box ni Jamie kung saan nilalagay nga yung mga hindi pa namin ginagamit. Then ito yung mga damit namin na kailangan na nakahanger. And then the rest, like ako, wash and wear lang ako. So fino-fold ko lang siya, nilalagay ko lang siya dyan. And then ito, mga winter jacket na hindi ginagamit. Tapos ito rin yung mga pandamig nila Sky tsaka ni Enzo. Ayan, so yun nga, ako personally ayoko nga kasi talaga ng maraming gamit. Kaya kung mapapansin nyo, yun nga, kama lang, TV, and then supposed to be meron nga ditong single bed na dual purpose na rin kasi gusto kong harangan tong pinto na to kasi parang nakaka-paranoid lang na ito yung bedroom namin, tapos yung landlord namin merong access dyan. So anytime pwede siyang pumasok kasi may mga times nga na naririnig kami na may ginagawa sila dyan sa other side ng pinto. Ito rin, isa rin pinto to na meron din silang access. So that's why nilalagyan ko nga siya ng luggage sa likod para kapag nag-move nga yan, alam ko na pumasok sila. And yun din yung reason kaya naglagay din ako ng security camera dito, especially nga nung umalis nga kami papuntang Montreal. So parang 4 days, 3 nights kami doon. Siyempre gusto ko rin makita yung bahay namin kung meron bang pumapasok or kung okay ba siya in general. So yun nga, gamit namin, yun lang, kama. Ito yung sofa bed. And then ito bigay lang din ng kaibigan ko, yung plastic drawer. Tsaka ito yung hanger. And then itong dining table. Actually ito meron pang isa pang washroom pero ano lang siya, wala siyang liguan. So si Sarah yung gumagamit niyan. So kung mapapansin nyo kung paano nila tinurn over sa amin itong basement, wala na kami masyadong ginawa kasi yun nga, as much as possible nga gusto ko konting gamit lang. And kahit nga ito provided na to, yung mga sabitan, hindi ko alam kung para saan siya. Ayan, ito meron din. Yan, I think meron din ata dito kasi before nung pumunta sila rito, sabi nila bakit hindi ko na lang nga isabit dito yung itong isang TV, pero hindi ko alam kung kakayanin ba dahil parang isang tornilyo lang siya. Ayan, gusto ko lang sana malaman yung thoughts nyo kung kamusta ba itong basement namin, naiiwanan namin, mukha ba siyang madumi, dahil hindi ko nga alam, hindi ko maintindihan kung bakit gustong gusto nila na makuha yung isang buwan na renta, given na nakikita naman nila yung sitwasyon dito. And yun, lahat naman ng walls, wala naman kaming ginawa dyan. Dati nung tinitingnan pa lang namin to, sabi nga nila pagbalik, kasi mga around December yun, sabi nila pagbalik nga daw namin dito, papapinturahan nila to, papalinis nila professionally. Pero yun siguro hindi nga natapos kasi yun nga, may mga ganyan pa. Yan, parang may mga masilya pa. Yan, mga masilya. Pero hindi na nga napinturahan. So yun nga, kung may comment nga kayo, ano ba yung mga possible na pwede nilang makita rito na pwede ipabayad sa amin, please feel free lang na ilagay sa comment section. And yun lang, very random lang tong video na to dahil gusto ko nga sana magpahinga today kasi tomorrow balik na uli sa trabaho. Pero ngayon nga medyo anxious lang dahil bukas nga may trabaho na. Wala ako dito kaya dun lang ako nag-worry dahil
Yun nga, hindi ko sila mababantayan, pero yun, kasi itong video na to can only do so much. Makikita ko lang sila, pero kapag may emergency, syempre kahit papaano, it will take time para makarating ako dito. So kung meron nga kayong thoughts na kailangan kong malaman, please feel free nga lang na ilagay sa comment section. So the rest of the day, subukan na lang namin maglinis dito para just in case nga napaalisin kayo mamaya, at least iiwan namin siya ng malinis. So yun, pagpasensyahan nyo na nga lang yung mga nakatambak na damit. Kasi syempre kakarating nga lang namin kahapon, so nag-laundry kami, and then yung mga damit na yun, hindi pa siya natutupi. So siguro hanggang dito na lang muna. So thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!